Inagahan ko nga ang gumising dyan dahil nga maglakad nga ang mga person. Kaya for today's video ay magluluto tayo ng ginisang ampalaya. May na-harvest nga ang aking asawa kahapon ng ampalaya kaya naman lulutuin na natin. Bali, lalagyan lang natin yan ng kamatis at ng itlog. Bali, una ko nga ginawa dyan, hiniwa ko nga yung ampalaya, tinanggalan ko lang ng buto. For today's video ay magigisa tayo ng ampalaya. Bali, wala nga pala yung kamatis, bawang sibuyas, itlog, tsaka ampalaya lang. Bali, hihiwain lang natin yan ng maninipis. Katapos ko nga nahiwa yung mga ampalaya ay sinunod ko na lang hiwain yung ating sibuyas. Pagkatapos nahiwa yung sibuyas ay sinunod ko na nga rin hiwain yung ating garlic. At pagkatapos na nga yan, sinunod ko na nga rin hugasan yung ampalaya. Bali, nilagyan ko lang ng asin, tas lamas-lamasin lang natin, tapos huhugasan ulit natin. Yun lang kadali. Pagkatapos kong hugasan yung ampalaya, ay yaman, magbabatil na tayo ng itlog. Bali, 3 itlog yung ating babatilin dyan, George. Batil-batilin tayo lang dyan itlog. Pagkatapos tayo batil-batilan dyan itlog, ikan tayo ti asin. Yes, paminta. Dahil nga mahilig tayo sa paminta, lagyan natin ng konting bitchin. Bali, titimplahin ko na nga tong itlog para mamaya konti na lang yung ilalagay nating pampalasa mamaya pag ginigisa na natin yung ampalaya. Habang nagbabatil nga tayo ng itlog dyan, ay nagpainit na nga pala ako ng ng palayok. Ano ba yung magkakatunog kasi, George? Mainit na nga yung palayok, kaya nilagyan na natin ng Sprite, charis, ng mantika, George. Marami nga kaming natirang kanin kagabi, kaya naman isasangag ko na nga lang ito. Nung mainit na nga yung mantika ay inilagay ko na nga yung bawang tsaka sibuyas. Bali, pinagsabay-sabay ko na nga yung igigisa dahil minsanan na nga at mabilisan na nga yung pagluluto natin. Bali, dito sa kabilang lutuan ay sinalang ko na nga rin yung palayok para naman isabay ko na nga rin ang pagsasangag. May natira nga kaming adobo dito, ipiprito ko na lang para may ulam yung dalawang bata. Bali, dito ko na lang ipiprito yung karne. At dito ko na rin isasangag yung kanin para magkalasa-lasang adobo yung ating sinangag. Nung magisa na nga yung bawang tsaka sibuyas ay inilagay ko na nga rin yung ampalaya. Bali, wala nga pala tong kamatis dahil napakamahal ng kamatis ngayon, George. Huwag na lang natin lagyan ng kamatis. Bali, next time na lang pag mura na, charis. Mekos-mekos lang natin ng konti kagaya ng mekos ni Insan. Tapos lalagyan na natin ng pampalasa gaya ng asin dahil nga konti lang yung nilagay natin kanina sa iklog, konti na rin yung ilalagay natin asin dito sa ating ampalaya. Tapos lalagyan na natin ng MSG at ng konting paminta. Lalagyan na natin ng mga pampalasa yan para manuot yung lasa dun sa ampalaya. Tapos imekos-mekos na natin yan para kumalat yung mga nilagay nating mga pampalasa, George. Lulutuin lang natin ng konti yung ampalaya tsaka natin ilagay yung ating itlog. At mainit na nga itong palayok dito sa kabila, kaya naman lagyan na natin ng mantika para may painit na natin yung ating adobo. Ipiprito lang natin ng konti yung ating adobo, tsaka natin na tayo magsasangag. Mainit-init na nga yung mantika, ilagay na natin yung ating adobo. At habang tayo ay nagluluto, inom muna tayo ng lemon at may konting mainit na tubig. Tinignan ko nga ulit yung ampalaya kung luto-luto na. Iminekos-mekos ko pa yan ng konti. Kinalat-kalat natin dyan. Tsaka natin ilalagay na natin yung ating itlog. Ang sarap na naman nating ginisang ampalaya, George. Bali, hindi ko nga muna yan hinalo-halo yung itlog. Mamaya na lang konti. At binaliktad-baliktad ko na nga yung adobo dahil nga lumalaban, tumatalsik sa aking mukha, kaya naman tinakpan ko na. Nung makita ko na nga luto-luto na nga yung itlog, ayan, tsaka ko na lang minekos-mekos, George. Bali, lulutuin na lang natin yung itlog at pwede na tong kainin. Dahil mabilis nga lang naman maluto yung itlog, ayan na nga yung ating ginisang ampalaya with egg. At nung maluto na nga yung ampalaya, syempre, tingnan na natin yung ating prinipritong adobo. Konting-konting prito lang yung adobo para naman hindi madurog-durog yung ating adobo. Nung maging okay na nga yung ating adobo, syempre hanguin na natin. Para naman makapagsimula na tayong magsangag, George. Nung mahango ka na nga yung adobo na karne, ay ayan, isunod na natin yung ating kanin. Nung mailagay ko na nga yung kanin ay ayan, hinalo-halo ko muna tsaka ko nilagyan ng mga pampalasa. Bale, nilagyan ko lang yan ng paminta. Syempre, lagyan natin ng asin para naman magkalasa. Syempre, pag nilagyan mo ng pampalasa, haluin mo para kumalat yung mga nilagay nating pampalasa, George.
At hinango ko na nga rin pala yung ampalaya dyan dahil hindi ko na nabidyohan. Magsasandok na tayo ng kakainin ng dalawang bata dahil luto na nga ating sinangag. Dahil luto na nga lahat, ayan, magsandok na tayo. Dahil sasama nga yung dalawang bata, kaya na may hinainan ko na nga sila ng kakainin para sabay-sabay na nga kaming kumain. At bago nga kabala ako kumain, ay nagtimpla muna ako ng ating black coffee, George. Nung maayos at maihain ko na nga lahat, ayan, sinimulan na nga rin namin kumain po. Salamat sa pagkain. Kain na tayo, George. Balik kaya nga pala kami maagang kumain at gumayak dahil nga pupunta nga kami sa Ordaneta dahil ngayong araw na to ay bibili na kami ng mga gamit sa school. Sisimulan na namin bumili ng mga gamit ngayon kasi napakahirap na pagka malapit na yung pasukan tsaka lang kami bibili ay napakarami na ng tao at haba ang pila. Dahil ayaw na namin maulit yung nangyari sa amin nung tsaka kami la bumili nung malapit na ng pasukan, napakarami ng tao. Ang hirap pa maghanap ng notebooks, magkakaubusan. At wala na nga rin yung mga magagandang design yung mga notebook, kaya naman inagahan na namin ang pagbili. Fast forward, ayan, nakagayak na nga kami at nakasakay na nga kami sa tricycle at on the way na nga kami sa Ordaneta. Bali, lumipat nga pala ako ng upuan dyan dahil napakainit naman sa labas dahil hindi niya nilagay yung bubong ng aming tricycle. Dito na nga ako sa likod sumakay kasama ng aking panganay at nuno naman sila sa loob ni auntie at saka nung bunso ko. And then nandito na nga kami doon sa loob dahil sinamahan ko nga pala si auntie pa dahil may makukunin siya. Tamang antay lang ang inyong inday. Wala pa nga isang minuto ay natapos na nga kami doon sa nilalakad na auntie, kaya dumiretso na nga kami dito sa bonus dahil dito nga kami bibili ng mga gamit ng aking dalawang anakis. Nung last year, dito na naman kami bumili ng mga gamit ng aking anakis, kaya dito ulit kami bibili. Dahil maganda nga ngayon kasi wala pang maraming taong bumibili. At marami ka pang pagpipilian na hindi ka pa makikipagsiksikan sa pamimili ng mga gamit. Kaya nga nung pagpakapasok nga namin, ayan, namili na yung aking anak ng mga notebooks. Bali, 10 na yung bibili niya ng notebook para naman pagkakulang, bibili na lang pagkakulang. Ganun lang yun. Pinapili ko na nga siya yung mga gusto niyang design ay kasi gusto nga namin yung isang bundle na kaso magkakapareho yung mga design, kaya naman isa-isa na lang niyang kinuha yung mga gusto niyang design. Katapos nga na may namili yung aking panganay ay yung sinunod naman namin yung aking bunso. Bale, 3 lang yung pinili namin na notebook niya dahil hindi ko alam kung ilang notebook yung kanilang gagamitin dahil nung last year may natira pa siyang mga notebook na kagaya rin ng notebook na gagamitin nila ngayon. Yung aking asawa na lang yung kumuha ng mga kulay na gusto ng aking anak. Pagkatapos namin mamili ng mga notebook ay sinunod na namin sa mga papel. Bali, tigda 3 na yung kinuha namin para naman mas makamura para hindi na kami pabalik-balik. Pagka nagkaubusan sila ng mga notebook, may isusunod silang gagamitin. Pagkatapos nga namin sa mga papel ay, ayan, dito naman kami sa mga pencil case. Mas kanya-kanya pili dyan, George! At nung makapili na nga sila ng mga pencil case nila, ayan, sinunod naman namin tumingin ng ballpen tsaka mga lapis ng aking anakis. At syempre, kung mamimili ka ng mga ballpen, kailangan mong itry para naman makita mo kung sumusulat nga yung ating mga ballpens. At nakapili nga ng mga pencil ang aking anakis. At bali 3 nga pala yung kinuha niyang black na ballpen at saka sabi ko kumuha na rin siya ng red na ballpen. Bali 3 na yung pinakuha ng ballpen niya dahil matakaw to sa ballpen. Masipag kasi magsulat kaya laging nauubusan ng ballpen. Tinignan nga namin tong pencil case pouch na kinuha ng aking anak kung may sira or pwede yung zipper niya. At maya-maya nga lumapit sa auntie at pinapakita niya yung notebook na pinili niya dahil pipalitan na nga yung mga listahan niya. Ito nga rin pala yung napili ng aking anak na pencil case. Sabi ko sa kanya, gamitin mo kasi nung last na binili kong ganyan, hindi naman niya nila ginagamit. Katapos nga namin sa mga pencil case, ayan, sabi ko kumuha siya ng pambura or nung correction tape. Tapos yung aking bunso naman ay namimili siya ng mga eraser at nung kanyang color. Pinagsasabihan ko nga siya na wag na siyang kumuha dahil may eraser naman yung lapis niya. Sabi na naman daw gusto niya ng pony na eraser. Sabi ko gamitin niyo pagkakako hindi naman na ginamit ay nakakalat lang sa kanyang bag. Ang aking panganay naman ay nagtitingin ng kanyang, ano ba yung pinapakita niya, yung pantaha. Tapos sabi ko pumili na rin at kumitingin na rin sila ng pandikit.
At syempre hindi mawawala sa ating mga magulang or nanay yung mga gamit sa loob ng bahay. May nakita nga akong mga hanger. Gusto ko sanang bumili yung hanger na may ipit. Sabi naman ang aking asawa ay yung ipit na lang yung aming bibilin. Dahil yung mga hanger ko na may mga ipit ay sira-sira yung ipit. Sabi naman yung ipit na lang yung kunin namin. Lalagyan na lang ng mga ipit yung hanger. Makakita na nga kami ng ipit. Iba na naman yung nakita ko, George. May makita akong mga napaka-cute na mga baso. Syempre, hindi tayo bumili doon. Next time na lang. At ito na naman yung nakita namin. Bumili ako ng lagay ng mga baso dahil yung mga baso ko, yung mga plastic lang gusto ko na bumili yung mga babasagin na baso na mumurahin lang naman, George. At nagtingin-tingin na rin ako ng pitchel dahil yung pitchel namin sa bahay ay maliit. Mabilis maubos kasi pag maliit, laging lalagyan. Tapos ito na lang yung malaki yung pinili namin para naman matagal pag lalagyan ng tubig. Pagkatapos namin mamili doon, ayan, umakyat kami para magtingin-tingin ng bag. Kasi nga maliit yung bag na gamit niya noon, kaya naman papalitan na namin. Bali yung mura lang yung pipiliin namin dyan kasi nakabudget yung aming pera, guys. Siya na nga yung pinapili namin at pinatry ko nga sa kanya kung pwedeng itakbo. Ano yun, sapatos, George. At pagkatapos nga namin mamili ng kanyang bag, ayan, magbabayad na ang person. Nakabudget yung aming pera, pinauna ko nang ipila yung gamit sa school bago yung gamit sa loob ng bahay. At tinignan namin kung pasok sa aming budget, ganun lang yung George. At nung matapos na kami doon ay dumiretso na nga kami dito sa Jollibee. Bida ang saya dahil magtapat lang naman ng bonus at ng Jollibee. Dali-dali na nga akong pumila dahil mag-aalas 2 na ata na nung tanghalian na. Pagkatapos niya nakapila na nga ako, ayan, dumating na nga yung aming order. Salamat auntie sa aming libreng Jollibee. At buti na lang nakalibre tayo ng lunch. Jolly pa, bida ang saya. Pagkatapos nga namin kumain, eto nga pala yung isa naming sadya dito nga sa Ordaneta dahil may nagbigay sa akin ng 1,000 nung birthday ko. Ibibili ko na ng kutsyon ng aking anak dito tayo sa Yoratex. Dahil gusto nga ng aking anak na sumulan ng paghigaan dahil may mga papag naman kami, kutsyon na nga lang yung kulang, kaya bibilan na natin siya ng kutsyon. Dahil ngayon dati niyang higaan ay hindi kutsyon dahil yung carpet lang na makapal yung kanyang higaan, kaya naman bilan na natin. At ayan, nakapili na nga kami at sinasakay, tinatalian na nga dun sa bubong sa taas yung aming kutsyon na binili. Fast forward, nandito na nga kami sa bahay at excited ng aking anakis na ilagay yung kanyang kutsyon. Ayan nga pala yung kanyang higaan. At inutusan ko na nga siyang magtanggal ng yung mga gamit niya doon sa higaan na mailagay namin yung kutsyon na may excited yarn. Bali, ayan nga pala yung kanyang higaan. Tinulungan ko na nga siyang magtanggal para mabilis. At sa sobrang excited nga ng aking anakis na ilagay ang kanyang kutsyon, ay siya na nga rin daw wawarwar ng kalot nung kutsyon. At siya na nga rin ang nagtanggal nung straw. At inilagay at binalik ulit yung banig na straw doon sa kanyang higaan. Bali, hindi na muna namin tinanggal yung kanyang plastic para naman pagka kumain sila dito sa kanyang higaan, hindi matapunan yung kutsyon. At inilagay na natin yung kanyang bedsheet. Sa sobrang happy ng aking anakis ay hindi na namin malaman kung anong ilalagay dyan. Tapos patalon-talon pa siya dyan sa kanyang kama. Sabi ko, wag siyang talon-talon dahil baka mabutas yung kanyang papag. Kawayan yun. At matagal na nga kasing balak namin ganito yung gawin namin dahil may mga sariling mga papag naman kami. Ayaw pa nga humiwala yung aking anakis sa higaan. Kaya ngayon, excited na siya dahil gusto na yung humiwala ng higaan. At para naman hindi siya mainggit sa kanyang ate, ayan, binilhan na natin na ng kutsyon. At ayan, iaayos na natin yung kanyang mga unan. Tignan natin kung gaano katagal siya kaya niyang humiwala sa aming higaan. At may isang bata na naman ang happy. That's it for today's video. Salamat sa panood. Bye!